Paano kayo nakapasok dito? Nandiyan pa pala kayo. Kayo masyado kayong pasok ng pasok. Kita nyo, nasa loob ako ng CR eh. Kapag nakakita tayo ng pinto, ang hindi natin maiiwasan ay ang magkaroon ng curiosity. Alam niyo, nung bata pa ako, meron isang bahay dito na napakalaki na every time na dinadaanan ko yun, hindi mawala yung curiosity ko. Yung curiosity ko na, ano kaya ang nasa loob ng bahay na yun? So every time na dumadaan ako doon at bumukas yung pinto, hindi ko talaga maiwasang hindi sumilip. At inaalam ko kung ano yung nasa likod ng pintuan na yun. Alam niyo, ang pintuan is napakahalagang part ng bahay. Hindi lang ng bahay. Sa isang kotse, sa isang cabinet, or CR. Tulad kanina, pinasok niyo ako sa CR. So, napakahalaga ng isang pintuan. Kapag walang pintuan, imagine niyo na lang kung ano mangyayari. Sa buong mundo, merong 5 pintuan na hindi pa nabubuksan. Well, nandito na tayo and I'm ready. Pwede niyo akong samahan. Pupuntahan natin ngayon. Grabe, ang ganda talaga. Grabe, no? Kahit sinong tao gustong mapuntahan to. Well, ako talagang pangarap ko. Buti na lang nandito ako ngayon. Noong 1631, sinimulang gawin itong Taj Mahal. Ito'y ginawa ni Shah Jahan dahil sa kanyang pagmamahal sa kanyang asawa. So sa sobrang pagmamahal niya, pinagawa niya itong Taj Mahal para kay Mumtaz Mahal. Obvious naman, nakapangalan sa kanya yung lugar, di ba? Kaso namatay si Mumtaz Mahal. Namatay siya nung pinanganak niya yung pang-14 na anak nila. Alam nyo, kung pupuntahan nyo itong lugar na to, meron itong mga sangkaterbang kwarto. Alam nyo kung ilan? 1,089 rooms lang naman. Imagine mo kung diyan ka nakatira. Diba? Magkakawalaan tayo. So, ganun karami ang rooms dito. Ang lupet, diba? Tapos dito sa second floor, sa ilalim, meron pang hidden rooms na 22 rooms. Ganun kadami pa. So ayun, marami pang mystery na hindi pa na-discover dito sa Taj Mahal. Kasi siyempre, may mga pintuan dito na hanggang ngayon hindi pa pwedeng buksan. Wow! Grabe, nakikita nyo ba yung nasa likod ko ngayon? Ito ang templo ng Padmana Baswami. Sobrang famous na temple around the world. At ito ang pinakasagrado o sacred na place sa mga Hindu. Ito yung matatagpuan sa Trivandrum sa Kerala. Nandiyan, basta dyan. Basahin nyo na lang. Hirap bigkasin. Okay? Sa South India. Ang pupunta rito ay sobrang daming deboto. No? Hindi lang deboto at mga turista. Pinapatak po ito ng pamilya ni Padma Baswami at ng mahalikang pamilya ng Sebengko. Noong 2011, pinakailaman ng Korte Suprema ang pamahala rito. Nagkaroon ng mga humor na ang pamilya nila is winawaldas yung kayamanan na nakatago doon sa templo. Spiritually, may malaking impact yan, di ba? So, magkakapera nga sila, pero I don't know, pwedeng may curse or pwedeng may sumpa na pwedeng tumama sa kanila. So, ang ginawa ng Korte Suprema, nag-appoint siya ng 7 tao na magdo-document ng place para siguro i-audit nila, alamin nila kung ano yung mga kayamanan na nakatago sa loob ng templo, no? Yung 7 to, sila yung naglibot-libot, inikot nila yung buong place. Ang Korte Suprema ay nag-utos na maaari lang i-force na buksan yung mga pinto. Kaso, ang nabuksan nila ay 5 pintuan lamang. Ano nakita nila sa likod ng mga pinto? Nakita nila doon ang sobrang daming kayamanan ng pamilya. Ang lupit. Matindi. Alam nyo kung ilan ang worth? 22 billion US dollar lang naman. At dito nakita nila, hindi lang mga ginto, napakalalaking diamonds.
bakit hindi nila binuksan yung 6th door? Yung pang-anim, no? Yung pinto na to is napakalaki. Wala siyang knob, as usual. Yari siya sa bakal. At pag nakita niyo siya, para siyang may dalawang dragon na magkaharap na ganun. So, sabi nila, hearsay, na may sumpa daw yun. Yun nga daw, so hindi nila mapresang buksan yung pang-anim na pinto kasi pwede daw magkaroon ng mga bad things na pwede mangyari sa kanila. Which, it happened. At ang tanging makakapagbukas lang daw nito, isang Hindu priest na pwedeng magbukas nito. At tinatawag nila tong Garuda Mantra. Well, wala pwedeng magbukas because hindi daw naisalin yung kaalaman sa mga bagong priest, yung mga modern priest ngayon, hindi daw naisalin ng mga lumang priest yung practices na to, yung Garuda Mantra. Alam niyo, noong 1974, doon sa China, mayroong 5 brother na, well, out of, siyempre, necessity or kailangan nila magkaroon ng tubig. Ang ginawa nila, naghukay sila ngayon ng well o ng balon, no? Hanggang paghukay nila, na-discover nila ang isang napakalupit na discovery. Sa paghukay nila, natagpuan nila ang isa sa pinakamalupit na archaeological discovery sa history ng mundo. Ito ay ang Terracotta Army. Ito yung mga nakatayong statue na ginawa nung emperor dati na nakahilera na marami. Hindi ko alam kung bakit niya ginawa yun so pinagawa niya tong isang katerabang army na nagbabantay sa kanya grave. So, many years na hinukay nila yan. Imagine mo magbukay ka ng ganun karami. So, siguro inch by inch, iniingatan nila na masira, ma-damage yung mga discovery nila. So, dahan-dahan lang hinukay yan. So, tumagal talaga ng ilang taon. Alam nyo, ilang statue ang natagpuan lang. 7,000 lang naman. 7,000 na mga army na yari sa bato. Pero alam nyo, kung meron nagsisisi kung bakit nahukay nila, hindi natin alam kung baka may sumpa or sacred din talaga yung lugar na yun. Ang nagsisi, yung 5. Kasi nagsuffer sila eh. Why? Kasi after nila mahukay yun, supposed to be yayaman sila or magiging famous sila. Hindi eh. Silang 5 ay nagkasakit. So, nagkasakit sila. Pati yung pamilya nila naapektuhan. Naghirap sila. Talagang nabankrupt sila. Supposed to be yayaman sila. Pero, di ba, sila nakadiscover. Pero lalo silang humirap. At nung humirap sila, nagkasakit sila, yung isang brother nila sa sobrang hindi na makayanan, ang ginawa, nagpakamatay. No? Ganon ka-depress yung naging buhay nila after nila mahukay ito. So, hindi natin alam kung ano talagang history, pero nagkaroon silang sakit na hindi maipaliwanag. Mula nun, wala na natangka na buksan yung pintuan ng grave ng first emperor ng king. O diba? Sino ba naman hindi mapapahanga sa ganitong lugar? Ang sarap puntahan. So kung magbabakasyon kayo, siyempre naghahanap kayo ng hotel, isa to sa pwede mo mapuntahan. Ano ang koneksyon nito sa mga room? Alam mo, hindi lang naman mga museo, hindi lang naman mga historical na castle or templo. Ang may mga mysterious na door. Ito ay ang door sa loob ng hotel na to. Nakaharap ako ngayon sa room na to. Wala yung room ng 873. 872, wala. 874 sumunod. So very mysterious na bakit nawala yung room na yun. Tinakpan nila. Ayon sa istorya, meron isang couple na nag-rent dito. May kasama silang isang baby. So, nag-stay sila dito sa hotel na to. So, ang big mystery is ganito. Nung gabi daw, bigla na lang pinatay nung tatay. Yung asawa niya at yung anak niya babae. Pinatay. At pagkatapos nun, nag-suicide siya. And nobody knows kung ano talagang reason bakit niya ginawa yon. So, yun. After that, nilinis yung room. They're trying to forget kung ano yung nangyari dun sa lugar. And of course, business is business. So, tinuloy nila. Kasi ang problema, lahat na nagre-rent at napapasok doon sa loob ng room na yun, is nagkakaroon ng problema.
Minsan nagigising sila na may sumisigaw. Minsan na lang makikita nila yung wall na may dugo. Well, it's so scary, di ba? Kaya pumunta is to have a comfort, di ba? Parang mag-enjoy ka sa hotel. Then suddenly, ganyan yung mararanasan mo. So, yung management, ang ginawa lang, instead, well, it's just one room. So, hindi na lang nila talagang pinarentahan yung room na yun. Para siguradong nakasara ang room at wala na pumasok, ang ginawa nila, pinagawa nilang wall. No? Tinakpan lang, so hindi mo na nakikita. So, very mysterious yung room na to. Siguro hanggang ngayon, hindi nila pinapasok. So, how many years na yung hotel na to? At wala na talagang pumasok sa room na yun. So, we don't know kung ano nasa loob. If any one of you can guess saan ako nakaupo ngayon, mamaya malalaman nyo. Pero itong inuupuan ko, ito yung isa sa pinakamalupit na ginawa ng tao. Isa itong masterpiece. Tarang! Yan ang tinatawag na pusa. Hindi. Ito ang tinatawag na Sphinx. Very famous itong Sphinx, no? At ang nakikita nyo sa likod niya ngayon, ay ang tinatawag na pyramid. Okay, ang pyramid at ang Sphinx ay matatagpuan to sa Egypt, sa Cairo. Ngayon, ang pag-usapan lang natin ngayon is about this door. Is papunta yan sa isang mysterious door na tinatawag nating the Hall of Records, which is hindi pa nabubuksan yun. Yung pintuan na yun na maaaring nakatago doon ang lahat ng sekreto or misteryo na aaring makasagot sa atin ng tungkol dito sa pyramid o sa Sphinx. Maaari daw na ang tumulong sa tao na magawa yung mga pyramid na to ay mga extraterrestrial, mga alien, no? At meron naman iba, ang theory nila is baka daw yung mga Atlanteans, yung mga tao na nakatira dati sa Atlantis, na yung civilization is very advanced, parang Egyptian din sila, pero very advanced sila na yung buong civilization nila, inilubog nila sa ilalim ng tubig. So ayun, nalaman na natin na may mga pintuan pala na hindi na dapat buksan dahil maaaring may mga reason to, maaaring may mga sumpa, or maaaring hayaan na natin manatili itong misteryo sa isip natin. Napakahalaga ng pintuan. Hindi lang to sa dahil noon, sa mga nakita na pag-usapan natin ngayon, ito napakahalaga, lalo na sa safety ng family natin, ng mamahal natin sa buhay. So every time na bago tayo matulog, we have to make sure na naka-close yung door, naka-lock, no? Para hindi tayo pasukin ng mga masasamang loob or mga magnanakaw na anytime na, pwedeng may gawin sa ating masama, no? And same thing, sa mga pintuan nyo sa kotse, kailangan i-make sure nyo na nakalock yan. Kasi mamaya mabuksan yan, lalo na yung mga bata. Diba? Mabuksan nila yan, malaglag sila, is malaking aksidente. So, ganun kahalaga ang mga pintuan. Dito pwede natin isara at pwede natin buksan. Ngayon, bilang tao, ito lagi kong ganyan. If you want to be close, you have to be open. So, i-open nyo lang po yung puso nyo sa iba, pagmamahal ng iba, at malalaman nyo na magiging close kayo one day. Thank you. Ciao.